Hello mga ka-auntie. Ako'y may lalagariin ngayon yung kinuha kahapon ng aking jowa ng calabash fruit. Itatry ko na lagariin siya kasi hindi naman niya nagawa na kahapon. Sabi niya hintayin ko daw siya at siya daw ang magagayat. Eh di gusto ko lang itry kung kaya ko ba siyang talupan kasi gusto ko na siyang ilaga. Gusto ko na rin maipainom sa kanya. Kasi ang sabi naman, matalas naman itong lagarin niya. Para hindi ko yata kaya pala. Sadyang lagari daw o kaya ay matalas na bulok ang gagamitin. Kumuha ng basahan para hindi mangalat yung kanyang tawag dito, gabo. Yung pinaglagarihan. My God! Jowa ko, help! Yata ito matatapos, abutin yata akong maghapon dito. Wow, nakakautay naman. Kaya naman. Matatapos ko pa. Matatapos. Yun. Wow. Himay-himayin pa daw ito. Papakita ko sa inyo ang loob niya. Matagal na silang may tanim dito sa shop. Pinaalala ko sa kanya, sabi ko, parang alam ko may tanim kang ganyan dito sa shop. Kaya niya siguro naalala ko honey. Tapos pag nagayat ko na to, ay nabi ako na siya. Akin siyang puput sa rating. Konti na lang. Yan, ito ang laman niya mga ka-auntie. Ukutay ko na siyang kutsarahin. Teka lang, kukuha tayo ng lalagyanan. For the meantime, linisin muna natin yung ating kalat. Kukuha ko na paglalagyan ng ating pinayod. Hugasan din muna bago ilaga. But anyway, magtatanong din muna ako dun sa ating expert na hipag. Kasi siya dati ang nagturo sa akin ito. Yung aking hipag na si Pastora Doris. Hello, Pastora Doris. Good morning, good afternoon, happy lunch. Alam ko, busy. Hugasan muna natin ito bago ilaga. And then, pipigaan. And then, hihigupin ang sabaw pinakamtsaa. Less ng high blood pressure. Comment down below. Pero, alam ko, ito ang malimit na iniinom ng aking hipag na si Pastora Doris. Kaya, alam kong siya hanggang ngayon ay malakas pa rin yung body niya. Kasi magaling siyang uminom ng mga herbal medicines. Pag na gayat na ito, nakuha na yung ilalim, yung loob, yung sa kailaliman, pwede na siyang ilaga. Tubig, kasi magtutubig daw siya ng kanya at yun yung katas niya. Ang laki niya guys, oh, mga ka-auntie. Minsan, explore lang talaga tayo ng ating alaman sa buhay. Kaya pala siya nagiging ubi pag nailaga na kasi ubi-ubi din pala ang ano yan. Ang laman niya. Mamaya, pagka aking nahugasan na ito, ibibidyo ko kung paano ko siya lagahin. Eto na siya. Nalis ko na yung laman niya. And then, yung kanyang laman. Eto, sinalang ko na po siya sa kaserola. Ano ko muna ng high heat. Then, mamaya ko po siya pahihinaan. Mga ka-auntie, ito na. Yan. Sorry naman, sumala pala yung akin. Yan. Bago isipin nyo, talagang may bula siya. Pero sadyang ganun daw. Pag ito'y napakulaan ko na ng ayos, ay di pipigain natin. Yung katas lang po niya ang ating kukuhanin. At yung katas po niya, ang ating palalamigin, pwede natin ilagay sa ref. And then, siya natin iinumin pa unti-unti. Pinakang tsa. Tapos na tayo magluto ng calabash fruit. Ito ang aking ulam. Rice with sinaing na tulingan. May kasamang humban langka. Kamatis na may sibuyas Tagalog. And then, hanggang malamig na tubig muna tayo. Ang init ng panahon. Kain muna tayo. Okay, mga ka-auntie. Lagay tayo dito sa saan. And then, ating sasakain siya. Yung matipid na tubig niya, yun po yung titira natin. And then, hanggang sa matiga na siya. At yun po yung ating katas na inumin. Ito na rin tatapon dito pinagkakasan. Ibigay natin siya mas anong kaya. Para makatas pa natin. Kasi medyo makatas pa siya. Kahit sa ating nakaka-piga dito sa langin. So, konti lang naman itong napipiga dito. Kahit sabihin mo yung dami-dami. Ay, konti lang talaga yung napipiga niya. May separate ako dun sa aking sinala. Yung sinalang calabash fruit. At ngayon, i-try kong tikman sa harap ninyo. And then, sasabihin ko ngayon ang kanyang lasa. Actually, masarap din siyang inumin kung galing sa ref. Pero mostly,
mas prefer kong uminom ng warm water. So, warm din yung ating inumin. Pinalamig ko na ito kanina. And then, uutay-utay ko siyang inumin kasi katatapos ko rin lang mag-lunch. It's almost 3 o'clock. 2:45 na. Mag-3 o'clock na. And aking titikman na yung aking sinimulang gawin kanina. Actually, madali naman siyang gawin. Ang kailangan lang talaga natin is calabash tree para magkaroon tayo ng calabash fruit. And thank you to my jowa kasi nasabi niya sa akin na meron daw silang itinanim noon dun sa kanilang shop. At naalala ko nga, sabi ko, ikakoy tingnan ko may bunga pa at ako'y magta-try gumawa. Kasi nakita ko na rin sa YouTube kung paano siya gawin. At actually, naturuan na rin ako ng aking sister-in-law, si Pastora Doris. Siya ang naunang nagturo sa akin kung paano magluto, kung paano gumawa nitong calabash fruit. At siya din ang nagsabi sa akin na ito ay magandang health benefits. Okay, titikman na natin. Para siyang wine. Kaya lang may konting pait. Pero may konting tamis. Gumagahit dito, diretso sa ating tiyan. Kaya naman. Kayang inumin ng mga unang iinom pa lang. Siguro mas mahapdi pa yung lasa ng alcohol, sabi nila. Kasi nakakainom lang naman ako talaga ng wine. Para siyang wine. Pero matapang-tapang ng konti sa wine. Yan mga ka-auntie. Try nyo rin, malay natin. Dito man lang ay mabawasan yung ating cholesterol. Kasi marami daw benefits, why not? Malinis naman natin ginawa. At proven tested ng YouTube. So, why not to try? Okay mga ka-auntie? Sana po'y makapulot ng maayos at magandang service itong aking ginawa sa calabash fruit juice. Maraming salamat, like and share. Kakaunti na siya. Talagang tinimtim-timtim ko. Sa totoo lang ay akala ko hindi ko mauubos yung ganito kataas. Pero ngayon kakaunti na ay gusto kong ipakita sa inyo. The truth is talagang ininom ko siya. At ngayon gusto ko ipakita sa inyo na thumbs up ako sa aking pag-inom ng calabash fruit juice. Latak na naman siya. Hindi siya napasama dun sa ano. Matamis na may asim na may konting pait na may takla. Yon ang masasabi kong taste ng calabash fruit. See you next mga ka-auntie. Guys, God bless.